Amen. So, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mapagpalang umaga. At salamat po sa Panginoon dahil muli binigyan po tayo ng Diyos ng panibagong umaga. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong morning devotion. Muli po, ako po si si Brother Robert mula po sa DFC Maranlig, sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Alex Riquentel, under po ng District 2, sa pangunguna po ni Ma'am Baby. Amen. So, salamat po sa umagang ito. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po ang lahat, tayo po ay hayaan po natin na tayo po ay umawit, magpuri sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. At kakanta po tayo at mag-worship sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon bago po magpasimula sa kanyang mga salita sa umagang ito. Awitan nga po natin ang Panginoon ng mananatili. Hallelujah. Kayo lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa inyo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah. Jesus, kapahingahan sa inyo'y nakamtan, kapangyarihan, kayo ang pinagmulan, suliranin man ay dumating. Kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa inyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Kayo lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa inyo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah, Jesus. Amen, O God. Patuloy po tayo sa Panginoon ngayong umaga. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin upang kami, Panginoon, ay makapag-aral ng inyong mga salita. Lord, sa oras na ito, samahan niyo po kami sa bawat salita po naming pag-aaralan ay maging pagpapala sa bawat isa, O Lord God. At samahan niyo po kami, Panginoon. Samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan. At ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu ay maranasan po namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito ay pag-aaralan po natin ang isa sa mga familiar na kwento o ginawa ng Panginoon sa Biblia, isang himala, ang bumuhay ng isang patay. Nung bumuhay po ng isang patay ang Panginoong Yesus,
At ito ay isa sa mga dakilang himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus nung andito po siya sa lupa. So ito ay kwento tungkol sa pagkamatay at pagkabuhay ni Lazaro. So kung kayo po ay may banal na kasulatan, ay makipagbukas po kayo sa aklat ng John chapter 11, verse 40. John chapter 11, verse 40. Sabi po dito sa chapter 11, verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Ulitin po natin, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Balikan po natin, sino ba itong si Lazaro? Sino po si Lazaro? Si Lazaro po ay isang malapit na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay, in verse 3 po, mababasa po natin, na sinabi doon, minamahal, sabi nung nagsabi sa Panginoon, yung minamahal niyong kaibigan. So makikita po natin that there is something special doon sa relationship ni Lazaro at ng ating Panginoong Hesus. Dito po ang Panginoong Hesus po nung nandito sa lupa ay marami siyang disipulo, tagasunod, pero iilan lang po ang tinawag niyang kaibigan. At nakita po natin dito na sinabihan pa niya na ang mahal niyong kaibigan, na meron po talagang malalim na relationship po, pinagsamahan ang Panginoong Hesus at si Lazaro. So meron pong dalawang kapatid, si Lazaro, si Maria at si Marta. At makikita po natin in verse 2, si Maria po yung babaeng nagbuhos ng pabango sa Panginoong Hesus noong sila po ay naghahapunan kasama yung mga alagad. Makikita din natin dito na talagang malapit ang Panginoong Hesus sa magkakapatid na ito na si Lazaro, Maria at si Marta. Amen? So mayroon po silang relationship, may malalim yung pinagsamahan nila. So isang araw ay nagkasakit si Lazaro at malapit na po itong mamatay. May sakit, may malubhang karamdaman. Dahil close sila sa Panginoon, ay nagpasabi sila yung magkapatid na Marta at Maria sa Panginoon na mayroon nga pong sakit si Lazaro at malapit na itong mamatay. At kailangan na po nila ng kagalingan, kailangan na nila ang Panginoong Hesus. Pero ito po ang naging reaksyon ng Panginoong Hesus nung nalaman niya yung balita. In verse 6 po, ang sabi po dito, gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Nagpalipas pa po, so nung nabalitaan ng Panginoong Hesus na may sakit itong ang kanyang kaibigan na si Lazaro, ang ginawa po niya ay hindi siya agad tumugon. So merong urgency doon sa kahilingan ng magkapatid. Merong urgency urgent po ng kailangan nila ni Maria at ni Marta. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Tingin nyo po, ano kaya ang magiging reaction nyo sa ganong sitwasyon? Ano po kaya yung magiging reaction natin na humingi tayo ng tulong pero hindi po agad tumugon ng Panginoon? Halimbawa po, may sakit po yung kapatid mo tapos tumawag ka ng ambulansya. Ang sinagot sa iyo lang nung ambulansya is saglit lang. Kumakain pa ako, tatapusin ko pa itong pagkain ko. At alam mong kailangan na, pero ang isasagot sa iyo, saglit lang. Kakain lang ako. 'Di ba parang nakakagalit po, ano po 'yun, parang nakakagalit. So kung tayo po ay nasa katayuan ni Marta at ni Maria, ano po ang mararamdaman natin? Nagpalipas pa ng 2 araw ang Panginoong Hesus. Plus yung travel time pa po, pabalik doon sa lugar ni Lazaro. Alam niyo po, naalala ko nung nasa ibang bansa po ako at nagkaroon ako ng problema. At wala akong ibang malapitan, syempre maliban sa Diyos, ay ang ahensya ng gobyerno. Lumapit po ako sa kanila at humingi ako ng tulong. At pinaghintay lang po ako at sa madaling salita po, hindi po ako natulungan. At medyo sumama po yung loob ko na nakaka-disappoint, na pinaghintay ka pa tapos wala din.
parang nakaka-disappoint po, nakakagalit na parang gusto mo nang isumpa yung mga ganong sitwasyon, yung mga dapat makatulong sana. 'Di ba? Minsan nakakagalit po. Talagang mixed emotion yung mararamdaman mo. Marahil naranasan nyo din po na meron tayong nilapitang tao na malapit sa atin pero hindi po tayo tinulungan. Or baka minsan lumapit tayo kay mayor, kay kapitan, or sa mga politiko na kaibigan po natin or maaring kamag-anak, pinsan, pero hindi tayo tinulungan. Kaya nga natin, kaya 'di ba nasasabi na lang natin na sige, mag-e-election din. Nakakasama po ng loob kapag hindi po tayo natutulungan. So, yung close na close kayo ng friend nyo, pero dumating yung time na nangangailangan ka, hindi po siya tumulong. At ang pinakamabigat pa doon, alam mong may kakayanan na tumulong, hindi agad sila tumugon. At ganon yung sitwasyon po ni Maria at ni Martha that time. yung magkapatid na Maria at Martha ay malapit sa Panginoong Hesus. At si Lazaro ay malapit niya pong kaibigan. Pero nung dumating sila, pero nung humingi sila ng tulong sa Panginoon, hindi sila agad pinagbigyan at hanggang mamatay po si Lazaro. So kung kayo po si Maria at si Martha, ano po ang mararamdaman natin? Ano po kaya mararamdaman natin at sa tuwing may hinihiling tayong tulong pero hindi po tayo pinagbibigyan o hindi tayo pinagbigyan agad? Ano po kaya ang mararamdaman natin? Diba, minsan lumalapit po tayo sa Lord. May inihiling tayo sa Lord, pero minsan hindi binibigay ng Diyos. Sinasabi na ba natin na, Lord, di ba, malapit naman ako sa iyo. Di ba na, Lord, nagpapagamit po ako sa inyo. Lord, di ba, ang sipag ko sa gawain ng Diyos, nagsisimba po ako lagi. Nagtatapat po ako sa inyo. Pero bakit, Lord, hindi nyo ako sinagot? Bakit nyo ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Lord, lagi naman ako nakikinig ng devotion. Parang binabaliwala nyo lang ako, Lord. Minsan, ganun po tayo mag-isip sa Panginoon. Minsan, ganun yung nararamdaman natin sa tuwing tayo ay may hinihiling sa Panginoon pero hindi po binibigay. Na minsan, Lord, bakit, di ba, close naman tayo. Katulad ni Martha at ni Maria, Lord, close naman tayo, bakit hindi ka kaagad dumating? At hinintay pa na mamatay itong si Lazaro. Diba sabi nga ni Maria doon sa mga ibang verse, Lord, kung nandito lang po sana kayo, hindi po nangyari to kay Lazaro. Minsan ganun tayo sa Panginoon. May hinihiling tayo sa Diyos pero hindi po ibinibigay. Ngayon, sino po ang Lazaro ngayon ng inyong buhay? Sino po ang Lazaro ngayon ng inyong buhay? Sino po yung hinihiling natin sa Panginoon? Sino yung inilalapit natin sa Panginoon? O ano yung mga iniluluhod natin sa Panginoon? Ano yung iniiyak natin sa Panginoon? Ano yung inihiling natin sa Panginoon na hindi po agad, hindi binibigay ng Diyos? Ito po ba ay anak natin na matagal na nating nilalapit sa Panginoon? Lord, baguhin niyo po yung anak ko. O magulang natin. O asawa natin na matagal na nating iniiyak sa Panginoon. Matagal nating pinagpipraise sa Panginoon. Pamilya ba natin? Or kaibigan natin? Karir? O trabaho? Negosyo? Ano po ang nilalapit natin sa Panginoon? Or ito man ay maging karamdaman, mga sakit na matagal na nating iniiyak at niluluhod sa Panginoon. Maaring sakit na pabalik-balik na sa ating katawan na matagal na nating hinihiling sa Panginoon na pagalingin tayo, pero ngayon, pabalik-balik pa rin yung sakit. Hindi ba? Diba? Minsan mapapatanong po tayo, pinagaling na ba talaga ako ng Panginoon? Parang pabalik-balik yung sakit. Parang hindi ako sinasagot ng Panginoon. At sa kabila ng paglapit natin sa Panginoon, ay wala pa rin pong nangyayari. Tudulod tayo, iyak sa Panginoon, lahat ng gawain inatenda natin, pero parang walang nangyayari. Sa kabila ng pagluhod natin ay parang tahimik ang Diyos. Parang hindi tayo naririnig. Katulad ni Martha at ni Maria po. Humiling sila sa Panginoon pero hindi po agad tumugon ang Diyos.
Alam niyo po kung bakit hinahayaan ng Lord yung mga ganong sitwasyon. Basahin po natin in verse 4. John chapter 11 verse 4. Ang sabi po dito, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Sabi niya po doon, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Ulitin ko po, nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. So tandaan po natin na alam ng Diyos ang kanya pong ginagawa. Nangyayari yung mga bagay upang maparangalan ang Panginoong Hesus. Amen? Yun lang po yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay, kaya para mag-glorify ang pangalan ng Panginoong Hesus. Minsan nakafocus lang po tayo dun sa hinihiling natin sa Diyos. Nakafocus lang tayo kung kailan tutugon ng Diyos. Minsan nakafocus tayo dun sa kalagayan natin. Minsan dun lang tayo nakafocus. Pero mas tingnan pala natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon na hinaharap natin ngayon, may plano po ang Diyos. May ginagawa pala ang Diyos. At yun ay maparangalan ang kanyang pangalan. Nakafocus lang tayo sa hinihiling natin sa Kanya. Dapat makita rin natin yung mga bagay na mag-glorify sa Kanyang pangalan habang hinihintay po natin yung hinihiling natin sa Panginoon. Kaya minsan hindi agad binibigay ng Diyos ang nais natin na mangyari, kasi mas gusto ng Diyos na makita na mas maganda ang plano ng Diyos kesa sa plano po natin. Diba sabi nga ni Maria, Lord, kung andito po sana kayo, hindi sana namatay si Lazaro. 'Di ba? Yun yung plano ni Maria, kung nandito sana ang Panginoong Hesus. Pero iba ang plano ng Panginoon. Alam niyo po, baka kapag binigay agad ng Diyos ay maparangalan lang po yung sarili natin. Na maging mayabang po tayo at tayo ay magmalaki sa sarili natin. Sabihin natin na nandahil sa sarili ko kaya nangyari yun. Hindi ba? Ang bilis. Kasi ganito yung ginawa ko, kasi ganito yung paraan na ginawa ko. Alam niyo po, kaya minsan dinidelay ng Diyos is para makita natin at mag-glorify ang kanyang pangalan. So tandaan po lang natin na nangyayari ang mga bagay-bagay to glorify ang kanyang pangalan po. Sa buhay po natin ngayon, meron bang Lazaro tayo sa ating buhay na hinihiling na sa Panginoon? Na gusto na po nating tugunin ng Diyos? Meron ba tayong isinusumbong sa Panginoon pero hindi siya tumutugon? Nasasabi ba natin, Lord, diba, pinagpipray ko sa iyo yun. Bakit hindi nyo pa po tinutugon? Pinahayaan nyo lang po na mangyari yun. Lord, bakit hindi nyo pa ako inaalis sa ganitong sitwasyon? Hinahayaan ng Diyos na dumating sa point na yun para makita natin na wala na talagang pag-asa. At makita natin na sa Diyos lang talaga may pag-asa. Para makita natin na walang imposible sa Diyos. At kung hindi pa po tayo tinutugon ng Diyos sa mga panalangin natin, ang gawin lang natin is manatili sa pananampalataya sa Kanya. Habang hinihintay natin ang katugunan ng Diyos, manatili lang tayo ay sa Panginoon. So katulad ng ginawa po nila Maria at Marta, nanatili sila sa Panginoon. Sa kabila ng pagdadalamhati nila ay nagpatuloy sila sa pananampalataya sa Panginoon. Makikita po natin sa verse 21-22. Dito pa rin po sa John chapter 11, verse 21 to 22. Ang sabi po dito, 21. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi niya po sa verse 22, subalit alam kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos, anumang hingin ninyo sa Kanya. So nakita po natin na nandun pa rin po. Na bagamat nandun yung, syempre naging emotional yung dalawa. Pero nandun pa rin, nakita po natin yung pananampalataya nila sa Panginoon. Nung inutusan po sila na alisin yung bato dun sa libingan, sumunod po sila sa Panginoong Hesus. Hindi na po nila sinabing, ikaw na lang ang magtanggal.
andun po yung pagsunod. At sunod na sunod lang, alam niyo po, sunod na sunod lang tayo sa Panginoon habang hinihintay yung hinihiling po natin sa Panginoon. Kung talagang gusto po nating maranasan ang pagkilos ng Diyos, kung gusto nating maranasan yung himala ng Diyos, manatili lang tayo ay sa Panginoon. Hintin ko po, kung gusto po nating maranasan ang mga bagay na himala na mula sa Panginoon, o kung gusto nating maranasan yung pagkilos ng Diyos, manatili lang po tayo ay sa Kanya. Makikita din po natin dito, kaya nakapanatili si Maria at si Martha at si Maria sa Panginoon dahil may malalim silang relasyon sa Diyos. 'Di ba? Kung kaya lang nakita po natin na talagang andun po yung relasyon nila sa Panginoon. Kaya po sila nakapanatili. So kaya ang naisip po natin is magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Ang hirap pong manatili sa isang relationship kung mababaw lang po yung pinagsamahan nyo. Pero kung malalim yung relationship nyo, yung ugnayan nyo, mas madali pong makapanatili. At ang naisip po talaga natin ay manatili sa Panginoon. Sabi nga po sa verse 40 na binasa natin kanina, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Manatili lang tayong sumasampalataya sa Kanya. At makikita natin ang gagawin ng Diyos. Hayaan lang natin na ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon na meron po tayo. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Alam nyo po, kaya minsan hindi kumikilos ang Diyos kasi tayo po ang kumikilos. Kaya hindi po kumikilos ang Diyos kasi tayo ang kumikilos. Amen? Ang dapat maitaas po ay ang ating Panginoong Yesus. Bigyan natin ng space ang Panginoon para siya po ay makakilos. Walang space po ang Panginoon para siya ay makakilos kasi tayo po. Minsan tayo pa yung gustong mapapurihan. Pero hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos. Wag tayong mainip o ma-discourage. Sa tagal ng hinihiling natin, alam mo may gagawin ng Diyos. Oo, nagpipray tayo sa Panginoon, pero yung kagustuhan natin ang ginagawa po natin. Hindi makakilos ang Diyos dahil tayo po ang kumikilos. Bigyan po natin ng space ang Panginoon. Kung sa mga step natin ay wag tayo yung manguna, hayaan natin ang Diyos muna ang kumilos. Hindi naman po ibig sabihin na hihiga na lang tayo at maghihintay tayo ng himala. Kundi ang naisin natin ay yung paraan, yung gagawin natin is yung paraan na nais ng Diyos. Yung will ng Lord. Yung will ng Lord ang hanapin po natin. Tandaan po natin na kaya hindi kumikilos ang Diyos kasi tayo po ang kumikilos. Kaya hindi gumagawa ng himala ang Diyos dahil yung paraan ng gusto natin, ang ginagawa po natin. Hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos. Siguro kung nagmatigas itong si Maria at na-discourage na. Dahil patay na si Lazaro, na-discourage na lang sila at hindi na nila pinansin ng Panginoon kahit nung bumalik siya. Wala na, tapos na, patay na Lord. Bumalik ka na doon. Siguro yung isa sasabihin natin is, ano pang ginagawa mo dito? Bumalik ka na doon. Patay na si Lazaro. Pero hindi po, nanatili po sila sa pananampalataya sa Diyos. Nagpatuloy po silang sumunod kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag po tayong ma-discourage. Sabi nga po sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes unto Jesus. Ito lang natin ang paningin natin ay sa Diyos. Manatili lang tayo sa Panginoon, doon sa kayang gawin ng Diyos. Huwag nating hayaan na ma-distract tayo ng sitwasyon na meron tayo. Patuloy lang tayo lumapit ay sa Panginoon. Alam niyo po, kapag may pinagdadaanan po tayo ng pagsubok at iniiyak natin sa Panginoon, nakikita yun ng Diyos. Nakikita po ng Diyos yung bawat sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Huwag natin isipin na sa pag-iyak natin ay hindi tayo nakikita o nararamdaman ng Diyos.
Sa tuwing nasasaktan tayo, sa tuwing nahihirapan tayo, alam ng Diyos yun. Kaya nga may kanta, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Nakikita at nararamdaman po tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung bawat patak ng luha po natin. Yung bawat pag-iyak po natin is kita po yan ng Diyos. Alam niyo po kung ano ang nararamdaman ng Diyos sa tuwing tayo ay nasa ganong sitwasyon, sa tuwing tayo ay umiiyak, sa tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon at sa tuwing niluluhod natin sa Panginoon yung mga problema natin, kitang-kita po yan ng Diyos at alam po ng Diyos yan. Tingnan po natin in verse 32 to 33. John chapter 11 verse 32 to 33. Sabi po dito, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ito po ang naramdaman ng Panginoong Jesus nung nakita na nagpatira pa nagpatira pa itong si Maria. Nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. Nung nakita po niyang umiiyak si Maria, ano po ang naging reaksyon ng Panginoon? Nabagabag ang kanyang kalooban nang makitang umiiyak si Marta, pati ang mga Hudyong kasama nito. Ramdam po ng Panginoon kung ano yung nararamdaman natin. Yung lahat ng iniiyak natin sa Panginoon, yung lahat ng lungkot, dalamhati, paghihirap, nakikita po yan ng Diyos. At siya ay nagdadalamhati din. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo binibigyan ng importante ng Diyos yung bawat paglapit natin sa Kanya. Diba nakita rin natin in verse 35, pinakamaiksing verse. Umiyak at umiyak din ang Panginoong Jesus. Debatable po kung bakit daw umiyak ang Panginoon, pero one thing is sure, nararamdaman po tayo at nakikita ng Diyos yung nararamdaman po natin. Mahal tayo ng Panginoon at nararamdaman po niya yun. Nararamdaman tayo at alam ng Diyos yung bawat pagluha natin. Po, sabi nga 'di ba kung bilang ng Diyos yung hibla ng buhok natin, bilang din po ng Diyos yung bawat patak ng luha natin. Bilang ng Diyos at nakikita ng Diyos yung nararamdaman po natin. So bilang ng Diyos ang bawat pagluhod po natin sa Kanya at hayaan lang natin na ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon na meron po tayo. Huwag po nating pangunahan ng Diyos. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos, huwag po ang sarili natin. Amen? manatili lang tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus at makikita natin ang gagawin ng Diyos. Makikita natin yung mga bagay na gagawin ng Diyos, yung mga bagay na sa tingin natin ay wala ng pag-asa. Hinahayaan ng Diyos to yung ganong sitwasyon para mag-glorify po ang Kanyang pangalan. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Huwag po ang sarili natin. Tandaan po natin na kaya hindi kumikilos ang Diyos sa sitwasyon na meron tayo kasi tayo ang kumikilos. Kaya hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos kasi pinangungunahan po natin sa Siya. At manatili lang po tayo sa pananampalataya ay sa Panginoon. Diba? Sinabi po sa ating pong binasa kanina John chapter 11 verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinasabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka at makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Kung gusto po natin, gusto po ba nyo na makita ang kalwalhatian ng Diyos? Kung gusto nyo po ba makita ang pagkilos ng Diyos, manatili po lang tayo ay sa Kanya. Manatili tayo yung pananampalataya natin ay ituon lang natin sa Diyos. Ituon lang natin sa mga pangako ng Diyos. Doon lang tayo mag-focus sa mga promise ng Lord. At makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon na meron tayo, huwag po ang sarili natin upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung nasa mabigat man tayong sitwasyon ngayon, isa lang ang dahilan
iyon ay para mag-glorify ang kanyang pangalan. Amen? Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyong mga salita, Panginoon. Sa inyong mga paalala, O Lord God, na dapat kami manatili lamang ay sa inyo, O Lord. Na anuman sitwasyon na meron kami, Panginoon. Anumang mga kalagayan namin ngayon sa buhay, O Lord God. Lord, binibigyan ka po namin ng space para kayo'y makakilos. Lord, kayo ang kumilos, Panginoon. Kayo, Lord, ang patuloy na gumawa ng himala, O Lord God, sa mga bagay na nakikita namin wala ng pag-asa. Lord, sa inyo'y may pag-asa, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy po kaming sa iyo lang ay lumapit, Panginoon. At sa iyo lang kami mag-focus, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na kayo lang, Panginoon, ang tutugon, kayo lang ang gagawa sa lahat ng bagay na nararanasan po namin. Lord, salamat dahil nakikita niyo po yung bawat pagluha namin, yung bawat pag-iyak namin, Lord. Sa bawat sitwasyon na nasasaktan kami, Panginoon. Alam po namin na nararamdaman niyo kami at nakikita niyo, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin nakikita. Lord, salamat po sa iyo. At patuloy niyo po kaming samahan sa araw-araw po naming ginagawa, Panginoon. Sa buong maghapon na amin pong gagawin, samahan niyo po kami. At kayo lang, Panginoon, ang mapapurihan. Kayo lang, Panginoon, ang madakila sa lahat ng amin pong gagawin. Lord, salamat po sa iyo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buong maghapon, ang lahat ng aming gagawin. Salamat, Panginoon. Sa iyo lang po namin ibinibigay lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang magandang umaga po at hapon sa iba't ibang lugar. At sa Diyos lang po ang papuri at salamat po sa Panginoon.